Binabati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Buhay OFW ngayon, siyensya, teknolohiya, bantay at kasangga ng OFW. Ito po yung lingkod, Terry Alpa, at syempre po tayo po napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio. Ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Yes! At syempre po bagong langat, batiin po natin ang ating mga bossing, ang ating po mga boss dyan po sa Armed Forces Radio. Hello, saludo po kami sa inyo. And of course, ang ating technical side sa DWDD. Pasensya na po ang aking pong boses ay bedroom voice. Alam niyo po sa init ng panahon, napapawisan, natutuyuan, yan po ang resulta. Anyway, gusto niyo naman yung bedroom voice ko, di ba? And of course, batiin po natin ang ating founding chairman, si Albert Lawin Gonzon, ng Bantay at Kasangga ng OFW International. Tayo po ay napapakinggan sa 4 na sulok po ng mundo, ang ating po mga chapter ng BK. At hindi na po tayo magpapakatagal dahil maganda po ang ating guest. Maganda at bukod dyan ay maganda rin ang kanyang mga story na ibibigay sa atin. At syempre po ang kanyang mga ginagawa doon po sa bansang Qatar. Ayan. Okay, pakilala na po natin si Dr. Carmela Palma. Siya po isang Pilipina CEO at Organizational Excellence Expert sa 11 taon ng kanya pong karanasan. Siya po ay isang dyan po sa Middle East, siya po ay head at naglumuno ng mga International Excellence Group. Yan po yung mga driving performance, quality, at organizational development across sectors. Ayan po. Yung iba pong profile ni ma'am, naku, mahaba po. Siguro habang dinidiscuss at kinakausap natin siya, banggatin na lang po niya yung iba po kanyang mga ginagawa, mga organisasyon o mga programa o mga project po. Okay, pakilala na po natin si Ma'am Dr. Carmela Palma. Hello po. Bakit po kayo sa ating followers and viewers? Go ahead po. Hi, magandang araw po sa inyong lahat. At nalulugod po akong maimbitahan at makasama po kayo ngayong araw. Yes, and of course, ang ating pong doktora, no? Dagdag po natin, ano pa po yung inyong mga recognized na mga multi-awarded profession? Alam ko marami pa po. Sige po, kayo na po ang magbanggit. Sige po. Nabanggit niyo po na 11 years na po ako dito sa Middle East. So, but overall, I have like 18 years of experience professionally, pero yun po, nagsimula po ako dyan sa atin, sa Pilipinas, at ang journey po ay awa ng Diyos, naging maganda. Nakilala ko po ang employer na kumuha sa akin, at talaga naman pong na-impress siya, no, nung nakilala niya ako. So, that started my career sa Middle East. Yun po, nabanggit niyo, galing akong organizational development and nag-expand po yung aking career to organizational excellence. So, over time po, bilang empleyado, OFW, nag-expand po ako na, nagtayo po ako ng sarili kong consulting business. Yes. Yan. And habang tumatagal po, lagi po ako nag-give back sa ating komunidad, no? Hindi lang sa mga Pilipino din, nag-expand din ako sa iba't ibang komunidad, no? Ang isa ko pong proyekto is yung International Women Mentoring Institute. So, ito pong organisasyon na to ay isang institute na nagmumungkahi at nag-aalaga ng mga professional women at binibigyan sila ng mentoring support.
So, napakaganda po niyang activity kasi po ang lahat po ng participants, no, originally galing lang dito sa Qatar, pero nag-expand po. Actually, may mga participants na women professionals from Canada, may from Australia, from Saudi, so India. So, ang ganda po ng mentoring experience nung programang yan. Yes. So, Yes, ma'am. yun po. Balik lang po tayo. Balik tanaw. Ano po yung unang-una yung pag-abroad? Saan pong bansa at saka kailan po yun? Ito po ba ay Qatar talaga? Yes, Qatar lang po, straight. So para ako na siyang naging second home actually. Yes. Kasi parang kabisado ko na talaga yung paikot-ikot dito. And then yung negosyo ko pong management consulting is inopen ko po sa UAE. So yeah, within the Middle East. Galing. So ma'am, yung pong unang-una yung trabaho po sa Qatar, the same pa rin po ba? Ngayon? Hindi po. Okay. Hindi po, oo. So, ganun po kasi very dynamic po yung market, no? So, minsan hindi maganda, minsan okay. So, but at the moment po, nasa gobyerno po ako ng Qatar Namasukan na po kayo nagtatrabaho. sa government ng Qatar. Opo, yun na po ang work ko right Wow, now. ang ganda po nun. Ang ganda mga benepisyo Okay. kasi government. Iniwan niyo po Opo, ba? at saka hindi po, empleyado pa rin po Hanggang ako. ngayon. Ang maganda po dun sa pakiramdam kasi bilang expert, so tinuturuan ko po yung mga lokal, no, na paano sila paano nila i-handle yung mga sitwasyon doon sa field namin para later on in life kasi bansa nila to. So yun, parang tinuturuan natin sila through trainings and paano nila gagawin yung mga bagay-bagay. Yes. Ano po ma'am yung mga bagay-bagay na tinuturo niyo po sa kanila? So sa profession ko po ng organizational excellence, so sakop po nun yung quality management, yung learning and development, yung paggawa ng strategy so, sa organization. So yun po ang tinitrain ko para sa mga locals dito. Yes. So ma'am, dyan po sa Qatar, meron po ba kayong ibang organization pa na pang-serbisyo talaga sa mga kababayan natin? Opo, noong 2023 po, I co-founded an organization called I Am Filipina. So, ang I Am po, ibig sabihin na ay inspire, achieve, motivate Filipina. So, isa po siyang organisasyon kung saan nagtutulungan yung mga babae Pilipino. Meron po kami mga events about personality development, Nice. communication skills. Nag-celebrate po kami ng International Women's Day, Mother's Day, at yun po, yung inumpisahan ko pong mentoring program kung saan po tinutulungan nung magaling na Filipina na matagal na dito, tinutulungan niya yung bagong mga Filipina. Mga bagong OFW Pinay. Yes, So yes. pang Pinay lang opo. po ba yan? O meron din po kayong mga locals na female? Wala po, exclusive siya sa Pilipinas. So, doon kami nag-share para siyang safe space, no? Sa mga Filipinas na nakakapag-usap-usap kami sa mga struggles at paano namin matutulungan yung bawat isa. So, Yes. So ma'am, narinig opo. niyo na po ba ang Bantay at Kasangga Qatar chapter? Opo. Nice. Sino po mga na-meet niyo ron, mga officers? Yung officers po, hindi po nila, napaka-humble ng mga tao, hindi nila sinasabi kung officers sila. Totoo yan. Oo. So, pero malakas po ang Filipino community dito. In fact, ang Philippine Embassy po natin, lagi po kaming ginagather, no, para mag-usap-usap at very active po ang Filipino community dito. Yes, ang Bantay at Kasangga Qatar chapter, napakasipag, ang dami nilang programa. Meron sila mga cleaning drive, mga blood donation, kung ano pa, mga sports. Last time na-interview ko yung president nila na si Rochelle Sarabia.
Yan, ang dami po rin yung mga ano rin. Nakatuwa sila sa mga president na nagdaan. Si Oliver Revilla, mga engineer po, ang mga officer po niya, babae at lalaki mga engineer. Siguro pa, one time i-connect ko po kayo sa kanya para magkatulungan po kayo. Yan po ang ano. Sige po. Opo. Kasi Yes, yan maganda yung po yun. BK chapter na napakasipag po talaga nila. Ang dami po nilang mga sports, basketball, mga contest. Kaya natutuwa ako. Ang Kingdom of Saudi Arabia naman po chapter, ganoon din po. Kaya lang hindi talaga ganun kasipag na nagpapa-interview sa akin lagi para sa kanilang programa. Kasi maganda po yung ating program. Sabihin ko na pong ating program. Sa atin po ito. Kasi anytime po kayo merong mga magandang ginagawa, sabihin nyo lang po sa akin, lagi nating pa-announce sa inyo. So ngayon po, so sabi nyo, 18 years po? 18 years nga po ba? Of experience, opo. Or sa Qatar po, 11 years. 11 years, wow! Ma'am, single po? Hindi po. Married, may anak po ako. Nasa Pilipinas po sila. Nandito po. Kasama nyo, saya naman. Andyan din po kasi yung pamangkin ko na engineer din, civil engineer. Yan, dyan na rin po siya nag-asawa at dyan nakilala yung kanyang wife ngayon. Sa ano naman po sila sa mga Christian naman. Christian. Kasi ano po masasabi nyo sa mga local ng Qatar? Sila po ba'y kasing babait ng mga taga-United Arab Emirates? Yung mga local po. Ano po ang masasabi? Opo, I'm working very closely with them on a daily basis. Karamihan po is young community, young professionals, at very hungry po sila na matuto. Matataas po ang mga pinag-aralan. Yes. At saka po, very friendly po sila sa mga Pilipino. Hindi po ako nagkaroon ng instance na alam mo yun, na nahirapan ako. Kasi very friendly sila. Kasi tayong mga Pilipino, nasa different areas ng buhay nila . So, minsan may kasama sila sa bahay ng Pilipinas. Oh, yes. So, Sabi nga pag nakita mo raw yung bata na alak ng local, na nagtitiktok, sigurado po ang yaya niya ay Pilipina. Marunong mag-tiktok, nagsasayaw, gano'n. Yun ang sabi. Okay, tungkol naman po sa kanila pong culture, adopted na po nila yung religion po? Wala pong bawal? Halimbawa, tayo po mga Kristiyano. Wala po. Opo, wala pong bawal. Ano na rin sila, westernized? Open po. Opo, very open po dito. Sa outfit, hindi na yung na pati tayo nadadamay. Nakaabala ba yun? Ano lang po, as long as professional, depende sa lugar. So, pag trabaho, dapat naka-professional attire ka. And just be very, culturally sensitive din. So, kasi paggalang din yung kasi lugar nila ito. So, we have to. Pero ang Dubai, yung UAE, kabisado mo yan kasi meron ka rin pala niya. Ang loud yung mga naglalakad talagang sexy. Mga naka-short sa mga beach din. Misa may topless pa. Opo, mas open po doon. Dito open, po, balance. Oo, dito po yung parang balance between pinipreserve nila yung kultura nila at yung mga norms at saka at the same time open din po sila sa international world. Okay. Ngayon pag-usapan natin, sabi mo meron ka pang mga ibang programa, mga project, ano ba yun? Sa ngayon, meron ba? Well, recently po, nagsulat ako actually, it's a journal. Galing makita. Naman ito. Oo. Papadali ko po. Papadalhan po kay Tanito. Yeah, papadalhan po kay Tanito. Medyo nababasa. Yan, embrace, right? Yeah. Wow, embrace. yakap. Opo. Opo. It's a 365 diary po for women. So marami po siyang exercises kung paano ka magre-reflect sa buhay, ano yung mga goals mo sa buhay, at paano mo yun mararating. At the same time, may everyday may reflection, ng yung how do you feel today, what are your hopes for tomorrow, mga gano'n. Book na ba siya? It's para po siyang diary with the prompts.
Oo. Ano siya, for sale mo o ano? Actually po, for sale siya. Malapit na po siyang lumabas sa mga bookstores dyan. Ayun. Pero, syempre, papadalhan kita ng, ng libre. Nag-launching na ba siya? Launching na? Hindi pa po, pero bala ko po siyang i-launch pag uwi ko dyan sa Pilipinas. Baka I dito. can launch it through your platform. Saan ka ba dito sa Pilipinas? Saan ka mo uwi? Sa Laguna po. Wow, Laguna. Sa Laguna. Saan po banda? Santa Rosa. Okay, mas malapit ka sa Manila kaysa sa amin. Kalamba kami. Not my, opo. just a business sa Kalamba. Pero dito ako sa Quezon City. Bukas papunta kami Oh. luwas kami. Ah, Bilya okay Avocado. po. Yun po yung isang business namin doon. Bilya Avocado. Okay. Oo. Pero okay. pinapaano ko na siya, pinamamanage ko na sa iba kasi hindi ko kaya yung gano'n na malayo ka tapos magmamanage ka pa. Hindi mo na monitor, naluloko. Ganyan po talaga. Kaya rentahan na lang nyo, yearly. Para wala akong problema. Kasi Mm-mm. Ngayon, you can only be in one place at one time. So, napakarami talaga. So, pero naranasan namin mag-hands-on yung isang resort na binenta ko. Ang hirap, talagang hirap. Yung Nature's Bill sa Los Baños. Kaya binenta ko yun kasi maangas yung mga kapitbahay. Wala pang 10 o'clock. Ayaw, na-stop na yung video ko, nakakaya sa guest. okay. Kasi ano siya, nasa private subdivision siya. Ngayon yung sa Pansol Calamba, kabila mga video ko sabay-sabay. Yan yun. Oo. Yes, Opo, anyway. maganda dyan sa lugar na yan. Yes, antayin natin ang launching ng Embrace. Ayan Last time i-launch natin yan sa Oo. inyo. Yeah, meron din isa ako na interview na OFW. Nag-open din siya ng book. Nakalagay naman OFW story. Yan. Tinulungan ko siya doon sa launching. Yung iba, yung mga binigyan niya yung mga ano namin sa Bantay at Kasangga, iba naman na-ibenta namin during the launching. Pwede makatulong ang Bantay at Kasangga sa'yo. Pag atinin natin. Opo, meron pa po akong isang programa na actually pwede po nating itayo dyan sa inyong mga kasamahan. Yun po yung mentoring program. So, Ayan, hindi maganda naman po yan. sa parang ipagpapares-pares po natin yung parang pairs, tapos tutulungan nung mas experience yung nangangailangan. Okay. No, Pwede in mo yan terms of i-discuss sa advice. kanila. Yeah. Ang opisina po ng Bantay at Kasangga nasa Caloocan po. Tsaka okay. pakilala Sige ko po. kayo sa founding chairman namin, si Albert Gonzon. Yan. Sige. Siya yung talaga Sige tumutulong po. po sa mga OFW na nagproproblema, umuwi rito. Sinasamahan niya po yung personally dun sa DMW. Tapos po, yung mga hindi po nabibigyan ng benepisyo, sinasamahan niya po para makakuha. Tulad ng isang OFW na bulag, yan, na nabigay na yung mga dapat bigay sa kanya. So ma'am, ano pa ang susunod niyo pong mga program aside from launching the book? Opo. Internationally po, naglabas din po kami ng tinatawag na call to papers, no, para sa mga babaeng researchers, para makapag-submit sila ng kanilang mga research papers about women leadership. Tapos yung may conference pong gagawin tungkol doon, sa Dubai namin siya gagawin. So, Sana nandun yun na po ay Opo, baka Kailan pwede ba ka yun? maging host. Kailan ba yon? Sa ano po, November or December. Wala pa pong final date. Okay, let's see. Bali, Yes, na-meet yes. mo na ba sa UAE ang Filipino Social Club? Isang malaking organization na panay public service. Nakikita ko po siya. Yes, na-interview ko yung Yes. president, napakasipag po niyan, si Sir Reyes. Reyes. Yan, yung buong ano nila, Yes. na-interview ko during the giving, namigay sila ng diaper, free. Kahit sinong nasyon pwede. Kahit mga local, may mga babies, nakakuha sila. At saka laging ng ayuda, ang sipag po talaga. Yung mga sponsor po rin nila masipag, yan. Yan, ganyan ang magandang ginagawa. Pag i-connect ko kayo doon, yung Yorme ng Dubai, Yorme ng Dubai, si Arthur Saragosa. Yan, isa yan sa napakasipag din.
Mm-mm. Yan. Sige po, para ma-extend ko po sa kanila yung mentoring program kasi Yes, makakatulong good. yun. Kasi libre po yun. Libre ko po siyang ginagawa para sa mga communities. At talaga pong nagtutulungan yun sa professional level din. Mm-mm. Kasi may Meron din- goals po na ano. Yes, napakaganda. Meron din po akong organization, isa pang kinoverage, yung Filipino Society for High Quality. Ito yung karamihan naman sa mga tulad mo, na may mga business, pwede ka mag-join din doon. Kasi at tutulungan ka pa nila na ma-expand pa yung ano, mga business. Filipino Society High Quality. Yan. Nag-launching Oh. sila sa Dubai Arena doon ginawa na coverage ko. Ay, ano po ako noon? Officiales po ako noon. Talaga? Sila Ana po. Ah? Si Ana. Yung Si president Ana po ang nila. president. Oh, yes! Sa Umiyak. Coca-Cola Arena. Hindi ka ba na-attend doon? Hindi ka nakapag-attend? O, hindi pa po. So, Hindi po ako naka-attend. So, yung kita Pero sana tayo. part na po ako ng Yes. executive board nila. si Miss Ana yata connected sa Dubai Arena, no? Doon ba siya working? Parang doon, ano? Kaya na-avail niya yung mga lugar. Ang pinaka-friend namin doon si Jen, si Jen. Yung Si Jen. Oo, Okay. Yung Sa programs po nila. Yan, si Jen, yan sila. Yung aking interview sa kanya, on air ko na. Siguro, isend ko sa iyo Okay. yung para magka-idea ka. Anyway, ano pa yung iba na ano? Well, basically po, yun, habang tumatanda kasi ako, mas pinofocus ko yung, initiatives ko para mas high impact po siya. No? So, so ngayon talagang focus ako sa women development. Ang galing. Kasi po, napakalawak ng mundo, no? At saka marami ding tao na tumutulong sa maraming, tao. So, ako po, mas gusto kong concentrated lang siya sa maliit na grupo, pero gagalingan ko yun. Yes. So, ganun po yung diskarte. So, yun po, nagsusulat po ako ng mga journals, gumagawa po ako ng system, katulad niyan, yung mentoring program ko dati, mano-mano lang, no? Sinusulat sa libro na ginawa ko din. Ay, high-tech na. Yeah, ngayon po, ginawan ko na siya ng sistema. So, which is napapadali po yung pag-uusap ng mga pairs, no? Yes. Isa po siyang, parang po siyang Yung bayanihan. Pang babae lang siya, yung mga pang lalaki natin. Meron ba? Ay, i-open na po natin siya sa panlalaki. Eventually. Mag-mix na Anyway, sila. Oo. Sayaan na natin sila. Meron ka rito na sa UK? Ano mo sa UK? Opo. Board of Yes, Trustee oo. ka na Dahil isang po- Yes. Opo. Anong Board of yun? Trustee po ako. Mm. Natatanging Pilipino. Wow! Na naging part ng Board of Trustee. So, ito pong organisasyon na yan ay para po siyang quality institute. 100 years old plus na po yung organization na yan. At nasa 100,000 members na ata. Sobrang dami. No? So, isa po siyang professional organization. So, active po ako at nagbibigay po ako ng advice dun sa mga officers as board. So, na isang karangalan po na maging parte niyan. In fact, baka makareceive po ako ng award sa June. Wow! Saan gaganapin yan? Sa UK po. Sa UK, sa Dapat London. makakuha tayo sponsor. Papunta dyan. Oo nga. Yes. So, Tapos nakatanggap din po ako ng award sa US naman last year, no? A Stevie Award for Women in Business as a coach and mentor. So, ako, nag-iisang Pilipino din yun. Yes, na talaga nandun sa naman. scene na yun. Yes. So, pagka Doc, next time, pagka i-video mo yung lahat ng mga mo, para habang nag-uusap tayo dito, mapanood ni Pepe ang parang Sige. para nakikita nila Sige po, ipunin mo siya at natin sa video. Yeah, di ba? Okay, sige po. So ngayon first time pa lang, introduction pa lang ito, okay lang yun. So si Doc Carl, magiging regular po natin din siya dito. Hindi na po siya guest, siya po ay ating partner. Yeah. Sige po. Yes. Salamat po. Yeah, I would Okay, love dito to ba sa share. Pilipinas?
OFW, wala ka bang ano rito, mga programa dito sa Pilipinas? Panay abroad ka. Actually po, may, may niluluto po kami ng isang organisasyon dyan na ilo-launch na po namin. It's a program for OFWs. No? Ayun, tutulungan ka Ako po namin. ako po yung gumawa ng lahat ng training frameworks at yung training modules na ikakalat po yun sa buong Middle East, no, na Yes. OFW. Ay, At iniimbitahan ko po kayo doon. yes, of course, yung Bantay at Kasangga chapter Pilipinas and NCR dito sila. Okay, ma'am, sa Pilipinas, may nakuha na ba kayong award? Yung mga OFW award dito? Wala pa po. Ay, dyan namin Wala kayo pa, oo. ino-nominate ng BK. Kailangan kasi may mag-nominate, ma'am, para makita nila Okay. kung ano yung achievement. Opo. Yan ang ating isang pupukusan ni Founder Albert. Yan po. Sana po Sige kasama po. natin siya ngayon, kaso napaka-busy po niya sa mga livelihood. Sa mga livelihood po, meron po silang mushroom, tsaka yung mga parang meron pinamimigay na lote sa Mindoro. Mga konti lang po, processing lang po ng pag-transfer ang yan. Tsaka ano pa ba, parang napakaraming ang products din ang Bantay at Kasangga. Pwede po namin i-connect yan sa Wow. inyo. Para yung network Wow. po mas lumawak at mapakinabangan Tama po, opo. nila. Po. Yan. Okay, ano pa po yung di ko po natanong? Go ahead po. Pero po, talaga namang lang po, natutuwa lang po ako sa naging journey, no? Kasi nabigyan din po ako ng oportunidad para mabigay yung parte ko sa iba, no? Yes. Hindi lang actually sa Filipino community, pero naging parte na po tayo ng mas malawak, no? At Yes. nakikita nila yung talagang tunay na galing ng Pinoy. Talaga namang ang hirap po, no? Ang hirap pag nag-uumpisa ka. Ang hirap hanapin yung paggalang, no? Yung respeto, Oo hindi naman, kasi yan oo. nabibili. Oo. Oo, hindi yan nahihingi. Tsaka hindi So, basta-basta naniniwala. Pinoy, alam mo naman, hanggat di walang nakikita. Pero Tama, tingin ko tama. ikaw ikaw halos nandun ka na. Wala ka nang dapat hard work patunayan. po. Oo, di ba? Ah, Yes. ano po, Oh. kailangan consistent lang, oo, at kailangan laging yung integridad ay intact. Napaka-importante po. Yes. Mhm. Ayan po, meron na lang po tayong 7 minutes. 7 minutes. Ayan. Siguro po, Okay. hingan ko na lang po kayo ng mensahe para po sa ating mga OFW sa 4 na sulok ng mundo. Sila po yung modernong bayani. At ang huli po, ang inyong mensahe sa ating mga tunay na bayani, ang ating mga sundalo. Yes, ma'am. Go ahead. Wow. Sige po, mga kababayan, no, dito sa lahat ng parte ng mundo, no, Yes. especially yung mga overseas Filipino worker, lagi po nating pangangalagaan ang reputasyon natin, no, kasi yan lang ang pinapangalagaan natin. Dala-dala natin ang flag ng Pilipinas Yes. tuwing lalabas tayo ng ating bahay, at lagi natin pangangalagaan yung kung paano natin dinadala yun. So, paano natin gagawin yun? Una, alagaan natin yung mga sarili natin. Yes. Kasi malayo tayo sa bahay, no? May mga umaasa sa atin, no? At gusto nating makauwi ng Pilipinas, no, someday, no, for good. So, pangangalagaan natin. Pangalawa, mag-ipon. Yes. Importante. Oo. At wag bili ng bili, no? Kasi darating ka rin ng point sa buhay na mapapagod ka rin ng kakabili, no? So save up for your retirement, no? Ang dami-dami pong programa ng gobyerno na magagamit natin na para makapag-save. Pangatlo, mag-build ka ng relationships, no, sa lokal, sa mga ibang nationalities, kasi pag kinailangan mo rin yan, andyan sila, tutulungan ka nila. So, yung relationships very important sa kapwa at sa ibang tao. So, at pang-apat, at hindi nahuhuli, laging may takot sa Diyos. Yan. No, tuwing Lagi magpasalamat. Magpasalamat. We should have a grateful heart kasi yun ang magbibigay sa ng lakas, no, kinabukasan.
So, napaka-importante po. Kahit nasaan tayong parte ng mundo, kahit nasa Pilipinas tayo. So, yung mga values na natutunan natin, yung bata tayo, bit-bit natin yan hanggang pagtanda at kung saan man tayo makarating. Yes. So, napaka-importante po. At yun, para po sa ating mga miyembro ng AFP, Yes. maraming salamat po sa opportunity, sa inyo pong serbisyo sa bayan, at ang pag-alaga po ng seguridad at pangangalaga ng buong bansa, no? Na maging safe ang mga Filipinos. Yan, palakpakan po Maraming salamat natin si Dr. Hindi po ito ang una at huli. Mapapanood, mapapakinggan niyo po lagi si Dr. Carl sa napakarami niyang proyekto, mga future program at ano pa. Yan po i-announce natin dito. Okay, ang samantala na po tayo mag-aapalam. Be happy, TikTok dancing, yan lang po, stress-free life. Ito po si Terry Alba. Bantay at kasangga ng OFW. Take care and God bless. Thank you, ma'am. Okay.